Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa angmang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Oras sa Radyo ng Bayan at buong Pilipinas, alas 8:09 ng umaga. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa edisyong ito ng programang Ang Tipo Kong Negosyo, hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ng Department of Trade and Industry. Nasa bayan pong napapakinggan hindi lamang sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan kundi maging sa aming kapatid na himpilan ang DWBR FM 104.3 megahertz. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba kundi ang maganda at sexing direktor ng Public Relations Division ng DTI, si Director Thelma Dumpit Murillo. Hi, Ma'am Thelma. Yes, magandang umaga, partner. At syempre sa lahat ng ating mga suking taga-sumaybay sa programa, welcome. Join us for the next 1 hour at marami na naman kayong matututunan. At syempre dahil ngayon ay partner, Hunyo, nakalimutan natin ang Hunyo, bukod sa opening of classes, yan din ang paborito ng iba. Di ba yung tinatawag nila na June Bride? Ay, oo. Yung mga diba? magpapasakal. Nagpapasakal? Bakit ganyan ang attitude mo towards sa kasal? Yung mga nagpapasakal. Kaya ba ikaw ayaw mo magpakasal? Kasi feeling mo ikaw ay masasakal? Ay, ganun ba? Hindi naman. Hindi ba? Pero kailangan talaga yung sapat na preparasyon dyan, di ba? Hindi basta-basta papasok. Oo. Di ba nga, ang sabi ng mga ating mga mga nanay at mga tatay, hindi yan tulad ng mainit na kanin na pwede mong iluwa. Oo, pag napaso. Iluluwa, oo. Yun nga. Kailangan mo lunukin. kahit na sukang-suka ka na. Dahil for better, or worse. Oo, yun lang ang kahantungan mo mamimili ka at good luck na lang sa'yo kung saan ka makakaland dun sa pinili mong options. Pero naniniwala ka, partner, na lahat tayo, merong isang nilalang dyan sa mundo na yan na talagang ginawa ng Diyos para sa bawat isa. Soulmate ba yan? Hindi naman soulmate. Kasi yung soulmate, hindi mo din daw yun, not necessarily yun ang mapapangasawa mo Pero sa ibang edisyon na yan, ito naman soulmate agad. Ang pag-uusapan natin ngayon, how to prepare. Prepare for the perfect wedding. Ito muna tayo sa simula. So, tamang-tama. Ay, tamang-tama pala. Di ba buwan ng Hunyo, tag-ulan din. Pero sabi nila, Ma'am Thelma, swerte daw kapag kinasal na umuulan dahil daw yun biyaya daw. Talaga? Oo, tsaka swerte pag inulan yung kasal. Malalaman natin. Sa mga naniniwala, maraming mga pamahiin talaga. Oo, tsaka yung 5, di ba? 5 things that you should prepare when you're going to get married. Something blue, something whatever. Hindi ko sinunod yun
Ay, hindi niyo sinunod Oo. yun, Ma'am Telma? Ha? Hindi niyo sinunod yun? Oo, yung mga ganon. Mm. Anyway, ang una nating parauhin, nandiyan na yata, naghihintay. Okay na. Para po sa segmentong ito. Akin ka na lang. Okay, Director Telma, ang ating makakausap this morning. Marketing manager pala siya ng Mayan Studios, ano? Mm-mm. At syempre, Mm. pagka wedding, once in a lifetime, supposedly, so you want to capture, you want to capture the whole moment. And how do you do that? Kailangan mo ng videographer. Mabiling-mabili yan, pagkasalan. Okay, so let's talk to our first guest this morning from Mayan Studios. Let's welcome Sheena Kaburog. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Hi, good morning, Good Ms. morning. Selma and Miss Tess. Good morning, Sheena. Yes, and thank you for your time. First of all, what is Mayan? What does that mean? Actually, Maya Studios kasi originally the company started from Iloilo. So, siguro mga 98% po kasi sa amin Ilonggo. So, yung Mayan is an Ilonggo word for good. Good. Mayan. Yes. I see. That's nice. So, how long has Mayan been, how long ago was this started? Actually started July 7, 2006. So, magsa 7 years na po kami this coming Tagal July. na pala. Opo. Mm-mm. So, do you just concentrate on weddings or do you do other things? Other events? Usually po kasi pag marami namang nag-i-inquire sa amin, mga corporates, events, pero sa ngayon po medyo mas concentrated po kami sa weddings and debut. So surprisingly, marami pong kumukuha or nagpapa-video po na debut. Oo. At habang patagal ng patagal umaing grande yung mga debut. Talaga? Mhm. Maganda kasi yung dokumentado, di ba? May katunayan, lalo na pagkasal. That's right. Tapos, ang inyong, what is your value proposition? How do you stand out, kumbaga? What's your unique offer to the client? Mhm. Kasi dati, nung nag-umpisa kasi kami, since nag-start kami siguro mga 21 years old pa lang, mga 7 years ago, nag-start kami na parang fun videos. Tapos, pero eventually, habang patagal ng patagal, na-realize namin na mas, kasi nag-e-evolve din kasi yung wedding videos parang uso dati 10 years ago, hindi na siya uso ngayon. Talaga? Oo, sobra ang layo na rin. So, nag-evolve din. So, ngayon, mas concentrated na yung videos, wedding videos, more on sa personality ng couple. Kaya nahahaluan na rin ng mga pre-wedding mga shots. Oo. Sa wedding day mismo. And usually, mga pre-wedding, kung anong mga hilig ng couple, or Oo. love So, may story nila. storya. So, may storya na ngayon. Hindi May patsi-patsi storya lang, na. ano? Hindi Oo. patsi-patsi lang na litrato, mga ganon. Opo, Pinagpipikit-pikit. usually may mga team na. Oo. May Opo. theme. Oo, May iba karamihan yung may mga parang istorya. 1920s, yung iba yung talagang kung paano sila nagkakilala. So, paano nyo kino-conceptualize yung isang video? Paano ba? Siguro pag, mula kasi pag-book ng kliyente sa amin, usually kami, kinakausap talaga namin kung ano yung love story nila, kung paano sila nagkakilala, Oo. tapos kung ano yung mga hilig nila, personality nila. From there, kasi iniisip namin kung ano yung pinaka-most comfortable nilang gawin. Kung mas gusto ba nilang mas umarte sila, or gusto nila yung kilig-kilig, i-focus yung love story, or kung paano sila nag-propose. Okay. So, from there, pinag-uusapan ninyo with the client. Oo, kaya pinag-uusapan talaga. Kasi after all, yung wedding video kasi para yun sa couple So, kailangan mailabas yung personality, Correct. or yung kung ano nga gusto ng couple sa wedding video. After all, sabi mo nga kanina, Oo. once in a lifetime lang yung wedding video. Ang Ayun. wedding talaga. Kailangan makita doon lahat.
Di ba? Opo. Oo, pero So, Sheena, yung venue nung sa pag-shoot ng wedding video, ano yun? Pinipili ng client or kayo mismo? Kung wedding mismo, yung client, syempre. Hmm. Pero kasi since may mga ibang wedding videos na hinahaluan ng mga prenup or pre-wedding, so depende yon sa concept na nabubuo. So minsan pag yung concept nabubuo sa beach, so tinatanong baka naman may resort na yung couple or may kakilala sila. oo. So pwede Ayun. doon. Or di kaya nagsasuggest din kami kasi since may mga times din naman na umikot-ikot kami, so nalalaman namin kung saan yung maganda. So, basically, parang collaboration talaga siya between us and the couple. Oo, Pag dapat, maganda yung ano? venue, may additional fee yun. Ganun ba yun? Depende kung saang venue eh. May ibang Oo. venue naman kasi na, pero it's an additional yes. Ako, partner ha, mukhang mag-iisip ka na. Yung mga Mga tanong mo eh. nag-iisip, tutulungan natin Oo. sila, Ma'am Telma. Okay. Anyway, pag-usapan naman natin yung business itself. As a business, is it lucrative? At saka ano yung mga challenges na dinaanan ninyo, Sheena? Siguro kung challenges, since, di ba, galing kami kasi Iloilo dati, and then, we try to, or 3 years ago, siguro yung transition between Iloilo to Manila, like, moving to the big city, isa yun sa mga biggest challenge namin kasi umabot sa point na parang every month, mga thrice kaming bumabalik sa Manila, so hindi na siya nagiging practical. That is why, lumipat talaga kami lahat dito, nag-base kami ng office. Oh, you had to relocate. Yeah, kailangan, ma-meet namin yung demands din ng client Oo. na parang, since andito kami, para mas may entertain namin sila and makabigay kami ng better service for them. Bakit? Why did you have to come to Manila? Wala bang negosyo? I mean, isn't there enough business in Iloilo? For weddings? Oo. Meron naman. Pero kasi siguro yung market na gusto naming pasukan. Siguro mostly for big weddings. Tapos, High-end. oo. More high-end. Yes. Okay. Since sa Manila, mas sila yung mas bongga. Kumbaga, mas grabe mong preparation. Oo. Medyo mas full production sila in terms of wedding. So, mas sila yung willing to Spend. to give or willing to spend Oo. for the video. So, kaya kailangan namin talagang lumipat. Kasi umaabot na dati mga 1 week kami sa hotel. Tapos after nun, uuwi ulit. Tapos 1 week, tapos babalik Oo. next So, masyadong malaki yung overhead. Oo, yung overhead malaki na siya. So, hindi na siya practical. Correct. So, nung kinumpute namin, mas okay pala na sa Manila na lang kami and then stay na lang talaga here. But most of our clients are here naman in Manila. Sheena, nakakasali na ba kayo sa mga international competition para sa mga wedding videos? Opo. Merong tinatawag na Viva wedding events yun. Parang yun, Olympics ng wedding videography. Nag-join kami siguro mga few years ago. Recently, hindi na rin eh. Pero yun, dati, siguro mga 2 years or 3 years din, sumali kami doon. And naswerte din na nakanalo kami ng mga ilang goals sa same day edit namin, sa on-site video, tsaka sa mga highlights namin. Yun, basically, halos yun lang naman ang pinaka-prestigious na competition ng mga videographer. Okay. And so, finally, what are the plans of Mayad Studios for 2013? For 2013, we're planning to, kasi since actually last year kasi, or mga late last year, we started with concentrating sa Mayad mga directors to introduce them. And at the same time, nag-open kami ng Mayad Boracay. So, we have a certain director talaga and a team na based sa Boracay. So, anyone that na gusto magpakasal sa Boracay can have us. At least they don't need to pay na the accommodation and the fare. Yeah. And then, we have incoming Mayad Academy, in which every year we teach videographers to enhance more sa
skills nila. So this year, we're going to do it sa Beijing, China this coming July. Oh, why there? Kasi every year, we try to medyo iniikot namin yung mundo eh. Actually, but last year, we did it sa Boracay because we want to gusto naming ma-expose yung Boracay to the tourists. 2 years ago, sa Singapore namin ginawa. So yun, so this year, it's in China. Oo. Kasi maraming gustong matuto na mga videographers sa China sa amin. Kasi may isa kaming video kasi na medyo naging viral siya sa China. So, okay. So gusto nilang matuto from us. So we're very much happy to go there this coming July. And everybody's welcome then. May mga other videographers naman kami na from other countries. And even in Philippines na pupunta doon this coming July. So we're very excited about it. That's great. Well, we wish you the best, Sheena. Thank you so much. Thank you very much for guesting with us. Hanggang sa susunod na wedding. Yes po. Sige, sana po sa susunod si Tess. Si Tess na. Ayun. Sana siya yung susunod ko makikitang inquiry. Okay, so for those who are interested in getting in touch with Mayad Studios, what number do they call? Why not? Alright. For Mayad Studios, you may actually reach me 0917-7111477 kasi ino-open pa namin yung Website? Yeah, yung landline kasi kakalipot lang namin ng office. So, And how about your website? But they could check out our website. It's www.mayadstudios.com. All right. Thank you very much, Sheena Kaburog, Marketing Manager of Mayad Studios. Thank you, Mishina. Salamat! Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo pagkatapos lamang ng ilang pagunita. Hello mga kaibigan, ito si Janaya Dumantay, isang mabuting mag-aaral ng Lyceum of the Philippines University. Kayo ba ay masugid na tagapakinig ng DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong radyo? Aba, kung hindi pa, kung ako sa inyo, aaraw-arawin ko na ang pakikinig dito. Dahil nararapat lamang na lagi kayong updated sa balita. Suwabeng-suwabe pa dito. Lilipat ka pa ba? Radyo ng Bayan na. Dito, laging konektado ka. Buenos días con todos ustedes. Ito po si Blanche Perez ng Ateneo de Zamboanga University. Tumutok lang sa PBS Radyo ng Bayan, laging una sa balita. Abot mo kahit saan ka man, dahil dito sa DZRB 738 kHz, konektado ka. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ang tipo kong negosyo. 8:27 na po ng morning. Tuloy-tuloy na tayo. Director Telma. Partner, kanina pinag-usapan natin videography. How to document your wedding. Ang isa pang importante sa isang kasal, yung mga pinamimigay ng mga abubot-abubot. Oo nga. Diba mga wedding tokens, yung mga, alam mo na, yung how to remember the Yung event. iba yun ang habol nila kaya excited silang umattend din ng wedding. Oo. So, ang isa nating kakausapin naman provides that. At saka, nagtuturo pa siya ng mga iba't ibang workshop at saka craft making. So, kausapin natin yung susunod natin na guest. At ito ay, kung merong DIY furniture, ito naman DIY wedding. Alam mo yung DIY, do it yourself. Do it yourself, DIY. DIY kit. Pero parang naputol yung linya niya eh. Ay, naputol? Try natin nga. O yun, Si intayin Miss natin na makamit. Mariel Nadal. Miss Mariel? Nandyan ka pa ba? Ayan, she's there. Hello, Mariel. Yes, hello. Welcome to the program. Thank you. Ay, Oo.
Wala, Okay. super hina. Naririnig mo ba, partner, o tatawagan natin uli? Para ang Tawagan hina natin ng boses ulit? niya. Oo, mahina ang audio niya. Mariel, we'll call you back. Okay. Thank you. Ito, magandang usapan ito, Ma'am Telma, di ba? Ikaw ba, pag ikakasag ka, partner, anong Hmm. gusto mong mga giveaway o mga token para sa bisita mo? Hindi ko pa naiisip eh. Ha? Ibig Hindi sabihin, pa. wala ka pang planong magpakasal. Meron naman, pero sa ngayon, Oo. hindi ko pa pinoproblema yan, yung mga token. Ganon? Oo. Pero ikaw, Ma'am Telma, ano yung pinamahagi mo nung wedding day nyo? Wag na. Ha? Bakit? Ayaw yung alalahanin ang nakaraan? Ayaw. Hindi. Ano lang. Hindi, ayaw sa akin, ano lang eh. Simple lang talaga. Mhm. So, it was nothing fancy. Simpleng-simple. Ayun. Basta't simple. Oo. Mag-isip na po kayo kung anong bagay na simple ang maiisip nyo. Okay na yung line ni Miss Mariel, Ma'am Telma. Ano ba siya? Okay, so let's welcome again Miss Mariel Nadal. Hi, Mariel. Hello, good morning. Good morning again. Yes, thank you for joining us. You're the co-founder of Craft Manila. Yes. Or Craft M&L. How do you pronounce that? M&L or Manila? Nung original naisip ko namin, Craft M&L, para nakikiuso lang sa airport food. But din po, marami rin tumatawag sa amin ng Craft Manila. Okay. So, Excuse me, Ma'am Telma. Oo. Hindi namin marinig si Miss Mariel, pero parang kayo'y nagkakarinigan. I don't know, Tita Litz, kung malinaw yung ano natin sa listeners. Yung sinasabi ni Miss Mariel, malinaw kaya? O sige. Usap pagsalitain lang ulit kayo, natin. Ma'am Telma, ha? Okay, hindi ko marinig eh. Okay. Lakas din po yung boses, Miss Mariel. Okay, go ahead. Mariel? Yes? Okay. So, why do you call it a do-it-yourself wedding? What's this all about? This is new to me. Well, naging wedding po siya. Dahil sa marami po kasi tayong brides na may interest or magaling po sa paggawa ng mga iba't ibang bagay. Oo. At ngayon naman, alam po natin medyo may kamahalan din po yung maraming services, maraming kasing gastos din sa wedding eh. Correct. Kaya, So, yung dun sa mga nagtitipid, ito yung pwede nilang. bid at sa mga mahilig gumawa ng craft, Oo. magandang option po ang mag-DIY. Ayun. Medyo mahina nga yata, mas malakas yung humming Yung sound, humming sound, partner. mas malakas eh. Oo. Oo. Can we try one more time? Sure, no problem. Okay, thank you. Alright. One more try. Oo, kasi ang lakas ng humming. Oo, ganyan daw talaga. Yung line to Tita Liz, may diferensya, no? Ay, ganon. Ganon ba yan pag umuulan? Pag umuulan ba yun? Parang sinauna. Try na. Alam ko ba high-tech na ngayon ng mga telco? Parang sinauna ba? Di ba nung sinauna, pagka konting ulan lang, parang may nagpiprito na sa linya. Natandaan mo yan, partner? Masarap kasi kumain pag umuulan, di ba? Oo, Nakakagana pero hindi sa kumain. telepono. Nakakabwisit pag sa telepono. Anyway, try natin ulit. Sana mas okay na ngayon. Pero ito, magandang idea ito, partner, yung do-it-yourself wedding. Mm-mm. Kasi nga naman, sa laki ng gagastusin mo, imbis na ikaw ay magbayad sa isang wedding organizer, wedding planner, kung mahilig ka naman, di ikaw na lang, yun lang nga. Makakatipid ka pa. Oo, pero Diba? ang hirap lang kasi nun, lahat ng stress sa'yo, baka sa araw ng kasal mo, mukha kang ewan. Ay, pero Ma'am Telma, meron akong kakilala na ikinasal. Yun ang ano niya, gusto niyang gawin eh. Yung souvenir items niya, siya yung may gawa talaga. Hindi niya pinagawa sa iba. Oo. Oo. Ah. Moment niya yun talaga. At Pero ginawa maganda niya. itong Craft Manila. Alam mo, partner, hindi lang weddings yung kanyang, wedding, do-it-yourself wedding workshop. Meron din siyang ibang tinuturo, yung sewing, felting, embroidery, printmaking, Aba. woodcraft, tsaka yung
Pati ano, yung paano gumawa ng craft beer. Halos Oo. lahat na pala. Oo nga, interesting. Ayan, okay na? Nandiyan na? Nandyan na siya. Hello, yes. Miss Mariel Nadal. Opo, good morning. Good po morning ulit. Ayan. So we were talking about the other things that you do at Craft Manila. Other than weddings, I know that you also have workshops in sewing, felting, embroidery. But this one caught my attention, brewing craft beer. What is Oh. this? Yes. Yes. Marami rin po kasi ngayon, although, well, ilan pa lang. Pero, a number of people are, starting to brew their own beer. Oo. Medyo, marami na pong, nagtatry, at may ilan na pong mga microbrewery. Right. Yes. Meron nga ho, from all the way to Iligan. We tried it last night. Subukan din namin yung beer na yun. Yung Bacolod. Sa Metro Manila rin, meron din po. Oo. Marami nagkaka-interest sa proseso. So what's this? You have you organize workshops, and where do you hold these workshops? Ang workshops po namin ay usually sa may workshop po kasi kami, may workshop space sa may Makati at the Collective sa may Malugay Street. Okay. And dun po namin hinuhold yung iba't ibang workshops. Although we're open also to going off-site. So last year nagkaroon po rin kami ng mga workshops sa iba't ibang venue around Metro Manila. We Yeah. tried different cafes, restaurants. Oo. We also had it fully booked. Oh, okay. So you hold it in Most of in them are under different venues, Mariel. Yes. Okay. Okay ito, partner, di ba? So, Mhm. kasi dito sa Craft Manila, paano ka ba magiging, how do you become part of Craft Manila? Well, sali lang po kayo sa workshop. Oo. Ang mga people usually find this po kasi sa Facebook. Medyo active po kami nagpo-post ng mga schedules ng workshops dyan. Yeah. May mga nag-aabang din po sa website namin for our workshop schedules. Last night nga po, nagkaroon po kami ng craft party. Talaga? Yeah, we had siguro I think about 35 people in attendance. Gumawa po kami ng ang tema po kasi ay crafting for community. Oo. So ay ginawa in partnership with Etsy, an online and international online handmade marketplace. And gumawa po kami ng dolls. Wow. And the participants, ang maganda po doon is we partnered with an organization called Channel Good. May advocacy project po kasi sila na Girl Matter. Oh. Meron po sila mga support at they interact with girls at a safe house in Antipolo. Oo. Run at the different programs. And the participants who made dolls yesterday are donating the dolls through that particular advocacy. Wow, ang galing naman yan. And Miss Mariel, bukod dun sa binabanggit mo, ano pa ba yung mga bagay na pwedeng i-do-it-yourself sa weddings? Well, pagbabalik sa wedding, actually, kagabi maraming nag-share tungkol sa mga DIY weddings din nila. Nakakita po kami ng mga DIY from the missalette to the bouquets, the boutonnieres, the centerpieces, the decor, at saka marami na po nakakita ng iba't ibang bagay na i-add sa wedding, kahit yung mga sinasign na ng mga guests. Usually they're signing trees or Oo. iba't ibang plastic na memento or memorabilia. Kahit sa kasuotan ng bride, nakakita rin po tayo mga DIY jewelry, headpiece. Yep. Marami po kasi. Oo nga, correct. So anyway, for those interested to getting your, how do they get your services ba? Or how do they participate? They just join your workshops? Well, for our workshops, they can check out the schedules. Nagpo-post kami sa Facebook. Hanapin niyo lang po yung Craft MNL. Yes. Sa website po namin, we also post the schedules there under workshops. Pero po
pwede rin kung mag-request ng private session. Ayun. All you have to do is give us send us an email, and then we can arrange it for you. Actually, apart from workshops, nagkaka-interest na po, we also get inquiries for yung mga team building po. Sa iba't ibang kumpanya. Ay gusto po nila craft-based naman, na napakagandang activity rin naman para sa mga empleyado nila. Ayun. So, this is a hobby that can turn into a business, ano? Definitely po. Oo. And this is what we want to teach our listeners. You should, on your own, that can be profitable and fun. Kasi, di ba, sabi nila, partner test, sabi nila, pag ikaw, if you're doing something that you enjoy, it's not like work. It's not work at all. Oo. Totoo Diba? yun. Totoo yun. So, kung ikaw ay nag-enjoy din sa ginagawa mo, parang wala, laro-laro lang. Madali mong Oo. maidadaos yung ano man trabaho yun, di ba? Oo. Kaya si Mariel, enjoy na enjoy. Kasi yung bukod sa kumikita sila, at may ano pa silang advokasya. Yes. Di ba, Mariel? Opo. Marami pong there are many ways you can insert, crafting for community. Oo. Right. And would you consider Craft Manila as a social enterprise? Well, my previous business was a social enterprise. But yung amin po kasi, parang we'd like to, I wouldn't strictly categorize it as a social enterprise. Although there are marami pong avenues na pwedeng pumasok sa direksyon na yun. And we try to do those. But siguro po, at for the meantime, hindi po muna. Siguro stricto may tatawag sa social enterprise. Okay, great. So anyway, for those who are interested and would like to get in touch with you, what are the numbers to call and where can they find you? Well, primarily online. So our website is www.craftmnl.com. They can also find us on Facebook by looking for the same by looking for Craft MNL. Sa Instagram din po kami at saka Twitter. So there are many ways of getting in contact. Hey, great. Thank you very much. So if you want anything and everything handmade, Craft MNL is the what you call the number to call. Diba? The website to surf onto. Okay, thank you. Alright, thank you very much. Thank you, Mariel. Okay. That's Mariel Nadal, mga kaibigan, co-founder ng Craft MNL. Naghatid sa atin ng 42 minutes after 8. Paalala muna tayo, Tita Litz. Araw-araw. Kailangan ng katawan ang 8 basong likido sa araw-araw, lalo na kung mainit ang panahon o kung physically active ang isang individual. Ang tubig ang pinakamabuting likido para manatiling hydrated ang katawan. For variety, pwede din ang gatas, fruit juices at soups. Nakakatulong ang tubig at iba pang likido sa wastong daloy ng mga sustansya sa katawan, pananatili ng tamang temperatura at tamang pagdumi. Kung kayo ay may sakit, dagdagan ang pag-inom ng tubig at iba pang likido. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Dagling kaalaman. Mga kuntil-butil na impormasyon, buhat sa PBS Research Division. Pagkakaiba ng climate change at global warming. Bukang bibig na ang climate change at global warming, lalo na kung may mga kalamidad na dulot ng pagbabaha at pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Subalit, ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang global warming ay tumutukoy sa pagtaas ng average surface temperature ng daigdig dulot ng pagtaas ng antas ng tinatawag na greenhouse gases. Samantala, ang climate change naman ay tumutukoy sa pangmatagalang pagbabago ng klima ng ating daigdig o kaya ay ng isang rehiyon.
isang kuntil-butil mula sa PBS Research Division. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa ang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan stations sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Achy Breaky Business. Okay, 45 minutes after 8, we're back. Director Tama. Yes, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. O ano partner, nag-notes ka na ba? Medyo. Anong medyo? Kailangan mag-notes ka ng mabuti. Okay, so kanina na pinag-usapan natin. Hindi ko kasi masyado yung sinabi. Pero anyway, yung mga listeners natin sana naiintindihan yung maigi yung sinabi ng ating mga panauhin o mga nakakausap dito sa programa. Oo. So kanina, kausap natin yung videographer. So meron ka ng videographer. Yan, meron na. Tapos meron ka na rin yung si Mariel, yung mga kuting-ting. Yes. Ngayon, ang importante rin sa isang kasal, di ba, hindi mawawala yung mga lace. Yung para sa mga entourage. Ayan. Importante. Hindi ba pabunggahan yan, yung mga lace? Ha? Pabunggahan? Oo naman, syempre. Di ba kahit na si Hodang magmukha kang tablecloth o cortina. Basta may lace. Lace, go. Okay, so ang ating kakausapin ngayon ay may kaugnayan sa mundo ng lace. Oo. O, nandiyan na ba yung ating susunod na panauhin? Okay na. Okay na. Siya po mga kaibigan ang presidente ng Carolina's Lace Shop. Yes. Walang iba kundi si Mrs. Lourdes Ragas. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, thank you and for finding time and joining us in the program. Kamusta na po, Ma'am Lourdes Ragas? Mabuti po naman. Oo, kamusta po ang inyong negosyo? Nako, ilang taon na nga po ba ang Carolinas? Parang batang-bata pa lang ako, nakikita ko na yung Carolinas Lace Shop. 45 years na po. 45? Oh my God! Ganong katagal ang staying power ni Lourdes Ragas. Awarded in 2012 as one of 12 women starpreneurs by Go Negosyo. Alam mo ba yung partner? Wow, congratulations! Siyempre, alam natin yan. Go Negosyo. Talagang nagbibigay sila ng ng credit, nire-recognize nila lahat ng mga successful entrepreneurs dito sa bansa natin. At ang Carolinas, regular participant niya ng Manila Fame. Yes. Oo. So, pero hindi niya na, ma'am, di ba, hindi naman kaagad na kayo ay naging tagumpay sa inyong negosyo. Ano ba yung mga obstacles na pinagdaanan ninyo bago kayo naging isang successful business? Nag-umpisa po ang Carolina sa Pasay Market. Simple lang po, ang tinda po lang namin ay mga zipper, bulaklak, botones, konti pong panlining. And then, we go to Makati, nagpunta po kami sa Glorieta, nagpunta kami ng store at naglagay po kami ng mga, siyempre, fashionable places na po. So, naglagay po kami ng mga laces, fashionable fabric, decorations. Doon po nagsimula na naging makilala po ang Carolinas. Now, over the years, 45 years na kasi kayo, di ba? Hindi naman na
na yung kung ano yung tinitinda ninyo noon, hindi na nadagdagan. Kung hindi, Nadagdagan po kung ano po ang mga oo. fashion ngayon, Correct. at ano po hinahanap ng mga tao, mga decoration, yun po. Lalo na po ngayon, ang uso po for 2 years na po ay mga laces, embroidery, which is now I cater most of my item now on laces and embroidery. You don't do finished products, no? You just supply? No, we don't make the wedding gown itself. Oo. Magkantela lang po kami. Okay, you just supply the material. Opo. Okay. Mrs. Lourdes, saan niyo po nakuha yung pangalang Carolina's Lace Shop? Kasi yung inyong full name naman is Lourdes. Di po ba? Saan niyo po? Sino yung daw si business name? Carolina? Mrs. Raga. Carolinas po ay pangalan po ng ate ko. Nag-umpisa po ako magnegosyo nung ako po 18 years old. So, niligay po namin sa pangalan ng ate ko po yun muna. I see. Hanggang nasunog po yung Pasay Libertad, so nilipat ko na po sa pangalan ko nung 22 years old na po ako. Okay. So, ngayon ay ano na? Carolinas po ang pangalan talaga po. Hindi ko na po pinalitan. Okay. Oo. So, Carolinas is the business name. Business name lang po yun, opo. Oo. Matagal na po kayo sa industry at balita namin and talagang sikat na sikat yung inyong mga kliyente. Salamat po. Mga ano yan, isa sa mga bestseller pagdating sa mga international trade events, hindi ba, Mrs. Ragas? Yes, I always join the Paris textile show. It's called Tex World. Right. And I'm there for already 12 years. And 12 I'm the only years? I'm the only Filipino exhibitor for high fashion fabric. Ako lang ang nagbebenta doon ng pinakamamahal na tela. $120, $150. Wow, talaga? Pero one of its kind talaga. Okay, so, ano ho yung mga obstacles na or challenges na pinagdaanan po ng negosyo ninyo? At ano yung tip na maibibigay ninyo dun sa mga nakikinig sa atin? Yung mga obstacle, number one, being a Filipino company, minsan ang tingin ng mga customer, lalo na sa abroad, ay mababa yung quality natin. But the moment they see our product and they receive our stock, then the trust really comes on na. Talagang believe na sila sa atin. And then yung ating naman, ano dapat natin gawin, dapat lagi tayong aware and open our eyes tayo sa mga what's new, what's fashionable and everything. And we have to follow what the fashion dictates. Oo nga. Tapos yung ano, kasi karamihan sa atin pag nagnegosyo, iniisip agad kita, hindi ba? So, paano mo, anong tip ang maibibigay mo naman pagdating sa mga price points? Price point, kasi ang Carolina, we really don't cater for a cheap product kasi meron na kaming pangalan. So, parang ayaw tanggap, kahit na mahal, tinatanggap ng tao. Because really, our quality is better than Divisoria, for example. Talagang totally different, heaven and earth, ang differential ng design at saka ng quality, which is the customer really appreciate. At saka pag yung customer na bumili ng Carolina's tela, pag ginawa niya, parang pinagmamalaki niya, Carolina ko ito binili, that is high-end kami. We cater on high-end market. So meron So ng, that is what I learned from Titan. So yung branding, napaka-importante, partner. Branding, yes. Very, very important. Yes. Pero Ma'am Telma, sa palagay ko, hindi sila ganun kadali nag-start sa business. Pero ngayon talagang popular na popular yung kanilang company. Ano po yung inyong may iwang tips doon sa mga nag-a-aspire na maging katulad nyo someday? Maging masipag. Yung maging masipag at saka yung open ka for changes and everything. What is new, pag ina-accept mo na kagad. Dapat nauuna ka lagi. What's the fashion dictates? Ano ba yung sikreto ng inyong tagumpay? Really hard work. Hard work. Perseverance. Ang ganoon talaga. At saka you always need to, kailangan di ba mag-innovate ka palagi para hindi ka na pag-iiwanan ng panahon. Yes, you keep on looking for new things, changing. Yung gawa ka ng mga sample ng mga bago, paminsan-minsan yun ay nakakakuha ka ng nag-click kagad yun, yung mga ganon. Yung hindi mo iniisip, yun pala pwede. Sino nga mga regular clients mo? Yumi Katsura is my customer for already 20 years. Giorgio Armani,
Talaga? Those are my customers. Wow! Bigatin And all the talaga. designers in Philippines are all my customers. All the designers in the Philippines. I see. They always buy in Carolinas. Okay. So saan po matatagpuan ang Carolina's Lace Shop? Meron po kami sa Quad, Glorieta 1, 3rd floor. Meron po sa Mega Mall, 2nd floor. Meron din po kami sa Divisoria, sa Pasay Libertad, Market. Yun lang po. At panghuling tanong, partner, ano ang mga plano ng Carolina for 2013? Yung inyong expansion, meron pa po ba kayong plans to expand? Meron po kami kinakausap sa ngayon sa Indonesia kasi po ako po ay nag-exhibit sa Indonesia. I was invited for an embroidery festival in Indonesia last November. At may nakatagpo kami yung mga negosyante doon na interested sa product ng mga tela and everything. Pero under talking pa rin po kami ngayon. Ayun. So sana wag naman dalin doon yung tela lang para dito dumami yung trabaho. Yung lang naman, parang tindahan lang, parang Carolina style lang. Ay, okay. Parang franchise po ng Carolina. I see. Pero ang worker, I will never go out of Philippines. Ay, thank marami you. Marami na po nagkausap sa akin, nagdaling ko na po sa China para po mas mura, pero ayoko po. Wow, I love you, Mrs. Ragas. Okay, so thank you very much for finding time and guesting with us, ma'am. Thank you rin po. At good luck po sa inyo. Ayan ang istorya. Oo, ni yung Mrs. pala yung Lourdes Carolinas. Ragas. Alam mo, nung talaga, maliit pa lang ako, nakikita ko na yung Carolinas na yan. So hanggang ngayon, kaya pala 45 years na sila. And going strong. Oo. Diba? 55 minutes after 8. Sa remaining minutes ng ating programang Ang Tipo Kong Negosyo, dako na tayo sa isa pang segmento. Drive by Caravan. Director Telma, ano ba yung mga events na nakalinya ngayong buwan ng Hunyo at sa mga susunod pang araw? Well, happening today ang Tourism Congress dyan sa Marco Polo Plaza Hotel sa Cebu. At syempre, aabangan din natin yung Kalayaan Festival dyan naman sa Kawit, Cavite. Hanggang 22 na lang yan. And then, meron tayong... bukas na lang. Yung parada ng lechon, partner, sa Balayan. Ay, masarap yan. Hindi pa ako nakapunta dyan. June 24 yan sa mga kababayan natin na gustong pumunta. And finally, abangan po ninyo yung investment conference dyan din sa Davao City. Gaganapin naman June 24 to 25. So, Icon. Okay, may nagtanong, pwede raw bang tikman yung mga nakaparadang lechon? Ewan Siguro ko. pagkatapos na nung parada. Pwede ba? Ikaw nakapunta ka na yata dyan eh. Hindi pa. Ay, hindi Siguro, pa ba? patapusin nyo muna yung parada bago nyo tikman, bago ubusin yung lechon, di ba? Baka pagdating dun sa, yung final destination ng lechon, puro tenga na lang. Wala na mga tenga. Buntot na lang At matitira. saka buntot, di ba? Anyway, dapat wag tayong maging dayuhan sa sariling bayan, sabi nga, di ba? So, puntahan natin ang lahat ng mga beautiful sites and destinations dito sa Pilipinas. Total affordable na. Yes, samantalahin habang may kagandahan pang nalalabi sa ating mga natural resources. Ay, nako! Hindi maganda Diba? pag ganon. Kailangan talaga sustainable yung ating tourism, plan. Sana nga mapanatili yan. Okay. Okay. So, wala na tayong oras. Magpapaalam na. Oo, natapos na naman. Ang bilis talaga ng panahon, partner, pag nag-enjoy. So anyway, maraming salamat sa ating mga suking taga-subaybay at abangan po ninyo uli kami sa susunod na Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Telma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, everyone. Happy weekend, Ma'am Telma. At maraming salamat sa aming mga nakatuwang sa produksyon. Thank you kay Miss Marela Jem Castro at Miss Marjorie Posas. Sa technical side, maraming salamat kay Engineer Rita De Los Santos at June Paladan ng DWBR. Ako po naman si Tess Ramirez. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Sa araw po ng Friday, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Thank you so much for listening. Bye!